Pag-istoryahan kasubong ang Ilco. Ngayong aga sa tanan, ako si Vilma Bautista Honrado, nagapuyo sa barangay Tadlong, Sagay. Ang Ilco nagsugod sang 90s. Ang naghimo, anay sila balay sang mga tinawo nila. Pagkatapos, naghimo sila sang release sa din, maagyan sang ila nga train nga nagakuha troso sa kabukiran sang minapasok. Ini nga mga troso ginadala sa hulugan. Kag dito ginauton o kung ginalagari nga may mga tamanyo na kung magwa. Kag ini ginadala sa planing mill. Sa planing mill, dira sila ginalimpyuhan, ginasapiyuhan. Pagwa sina, naputos na, narap na. Ginadeliver na. Depende kung sino nag-order po kalabanan, gina-export. Ang barangay pabrika, amuni ang ginadalaan sang una sang mga troso nga ginahimo mga kamanyado nga mga kahoy. Amo na nga ginatawag sila nga pabrika kay pabrikahan na sila sang mga troso. Sa amon barangay sa Sitio Balod, may isa ka pundasyon sang release ang nabilin nga may 15 square meter ang kalaparon kag 60 feet ang kataason. After we conducted the interview, our group decided to visit the site where one of the foundation of Ilco Railway is located. Here we are today at Sitio Balod, Barangay Tadlong, Sagay City, wherein according kay Nanay Vilma, dirita makita ang isa sa nabilin nga Ilco Railway Foundation during the early 90s. May-ari ini kalaparon nga 15 square meters kag katason nga 60 feet. Ang train sang Ilco, hindi lang kay troso ang ginadala, kundi astaman ang mga tao, ng mga taga-bukid, labi na gid ang mga ita. Amo ini ang ginahimo nila transportasyon, dala sang ilang nga mga kararuton nga ipamaligya sa banwa. Ilco Railway plays a significant role not just for the lumber company, but also for the people living in mountain areas, especially the indigenous people. For them, the Ilco Railway was more than just a means of travel. It was a critical resource that helped sustain their livelihoods. The railway facilitated the transportation of their agricultural products, handicrafts, and other goods, allowing them to reach broader markets and make a living.